Okay mga kabrad, ito yung ating mga bake ngayon. Dahil kahapon na injection na natin sila ng iron dextran, kaya nakita nyo naman napakasisigla ng ating bake. At bukas, hindi mga Wednesday, injection na naman natin sila ng vitamin B complex mga kabrad. Pero ang topic natin ngayon mga kabrad ay tungkol sa ating mga alagang manok. Binisita lang natin tong ating bagong panganak na baboy at ang ating 13 piglets. So ayan mga brad, isang napakagandang hapon muli. Nandito na naman tayo sa ating mga alaga na ngayon. Update ko lang po kayo sa ating mga alagang manok, mga nangingitlog at kung gano'n ng karaming kanilang itlog at kung ilan na rin yung mahalimhim at kung ilan na rin yung mga napisa. Kaya mga kabrad, ngayon, bisitahin naman natin ngayon yung ating mga alagang manok. Tara mga kabrad! Ito tayo ngayon mga kabrad sa ating tayo bagong panganak. Sinek lang natin yung napatakbo tayo dahil merong sumisigaw na biik. Akala natin naipit. Okay naman, hindi naman pala naipit. Masisigla naman mga kabrad yung ating biik. Yan, okay naman. Kaya talaga naman kailangan lang talaga monitor mga kabrad. At yung ito, papalitan uli natin to ang ating sapin, yung dayami mga kabrad. Joel kasi wala dito. So ayan, check lang natin mga kabrad yung mga manok natin kung ilan yung ating mga nakaupong manok ngayon. Ito kamukha nito. Ayan o. Ang dami niyang itlog. Malapit na siyang mamisa. Dito, dalawa na to. Ayan, dalawa na yun sila rito. Tapos yung meron na ritong isa pang nangingitlog. Ayan, meron na ritong isa. So ngayon brad, mga marami na tayo ding nangingitlog na manok, kaya hindi na natin siguro kailangan muna ng incubator. Tapos dito meron tayong nangingitlog din. Dito wala ngayon yung inahin. So ayan mga kapalit, ang daming itlog oh. Yan yung itlog ng isa nating inahin mga kabrad, ang dami. Tapos dito rin, mayroong bagong nangingitlog. Yan. Dito siguro nilipat ni Joel. Nilipat siguro dito dahil wala rito. Bali, 3, 4, 5. Tapos meron tayo ditong yung isa natin dito nakaupo. Yan. Opo dito mga kabrad. 1, 2, 3, 4, 5. Ito 6. 6 na yung nandito natin. Tapos meron din tayo dito. Anim. Tapos meron tayo dun. Yan, no? Ito 8. Ito, siyam. Ito, meron din dito ng itlog. 10 inahin dito. Tapos yung nandun pa sa may gilid doon, mga 11. Ito wala yung, hindi nakaupo yung inahin. Palagi ko napisa na. Lipat na siguro ni Jower. Wala na rito. Ayan o, 11, 12. Meron tayong 12 na inahin na nangingitlog. Dito ba? Wala ba dyan?
Yun. Meron pa rito. Ayan o. Meron pa rito mga kabrad. Yan. 13. 13, tapos meron tayo dito mga sisiw. Yan mga kabrad. Ito yung lapisa. So ito yung mga kabrad yung nandun. Ito. Ang dami niya pisa din. Yan mga kabrad. Dito, ito rin yung nakaraan nating napisa. Yan. Ito yung nando sa timba pala. Ito, yung puti. Pisa na rin siya. Nakapisa siya ng 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 na sisiw mga kabrad. Tapos dito, ito alam ko rito, parang 4. Meron pa rito, 2 pala. Tapos dito yung marami. Lumipat siguro dito. So contain yun. Tapos dito mountain. Dito meron tayo mga 15. Halos meron tayo mga kabrad 30 pirasong sisiw. 30 piraso. Tapos meron tayong 14 na nangingitlog na manok na yung iba pahalimhin na. So ayun, ganun karami mga kabrad. Dito sa nangingitlog natin, makapisa lang to mga kabrad ng Kamukano, nakapisa ng tiglilima na lang. Meron tayong 50 halos na sisiw. Ganun karaming kabrad pag napisa lahat yan. Kaya mga kabrad, ang gagawin natin dun ulit, yung ibang mga sisiw natin, yun nga dadali natin doon sa sa bahay. Kamukha na ito yung winangalay na natin sa inahin. Ayan, ang malalaki na rin sila mga kabrad. Ito mga kabrad yung lahi natin ng Kaber at saka ng Rhode Island. Yan na siya. Pero nandiyan pa rin mga kabrad yung native. Hindi na wala. So, kung ganoon, meron tayong dinandon mga 15. Hindi, 10. Nasa 20. Halos meron tayo dito 30 mahigit na sisiw na palalakihin ngayon na pisa na. At meron tayong 14 na inahin na nangingitlog at meron na ring humahalimhim. Dito kaya, minsan dito umahanda. Tapos yun nandun mga kabrad, meron pa tayo doon. Ang dami rin niyang itlog. Mapisa lang yun ng kahit 10. Tigsa 10, 5, 10 lang. Mahigit 50, 60 yung ating magiging mga sisiw. Tapos meron pa tayo mga nangingitlog doon sa mga damo-damo na minsan lumalabas na lang yung ating mga manok na meron ng akay. Ayan, kamukha na itong ito. Mga kabrad, napakadami nating sisiw na palalakihin. Meron tayo sa ngayon, meron pang yung nanditong mga pisana, almost mga 30 to 35 na sisiw. Tapos meron pa rin tayong mga halos 14 na inahin na nangingitlog at yung iba hahalimhim na. Kaya marami, meron tayong mga itlog na bumibilang, merong 15, may 10, 12, 13. Yan, mapisaan lang mga kabrad yun ng tig sa 10. Siguro marami na yun. Doon, hindi tayo gumamit ng incubator, kundi yung natural lang nila na pamimisa. At doon, siguro mas maganda nga kung may incubator dahil mas dadami ng husto yung ating mga manok, sisiw. Dahil siyempre ang incubator kasi pagka lalo na kung ang sitter mo nasa mga 100,
O kamukha niya, kung kukolektahin natin yan, siguro may 100 eggs ang makukuha natin. Sabihin, mapisaan lang yun ng 60, 70, depende sa quality ng itlog. Mabilis ang production. Kaya lang nga ngayon, dahil sa hindi pa kami nakakalipat, dito kasi, mahirap mag-alaga dito dahil kung mapapansin nyo mga kabrad yung paligid natin dito, maraming mga butas at maraming damo na may mga imbornal, yan kamukha niyan. May mga kalaban tayo dito, mga bayawak. Minsan meron ditong mga pusan, ligaw, ason ligaw, tapos yung ahas. Hindi nawawala dito mga kabrad, kaya yung mga ibang sisiw natin, kaya ganyan ilalagay lang natin sa brooder. Pero kung malilipat na tayo dun sa kabila, mas mapapangalagaan natin sila dahil doon plain, magdamo lang na pwede lang tapos gagawa tayo ng breeding pen, tapos yung mga ganyang bahay ng ating mga alagang manok. Kaya mas mapaparami natin doon. Kaya by next year siguro makakalipat na tayo doon. Ang dami ng nating itlog mga kabrad. Dito nga lang. Ang dami. Ano? Ang kiniinamban pa nito mga kabrad, yung ating mga alagang manok ngayon. Puro malalaki na. Hindi kamukha nung mga nakaraang taon na mga alaga natin maliliit dahil nga purong native. Tawagin natin yung ating mga alaga. So, ganitong kadami yung ating mga manok mga kabrad. Ngayon, na malalaki na bentahin na. Ito yung malalaki, kamukha nyo. Yung mga lalaki na to, ayan o. Malalaki dati, hindi kamukha nun, na mga alaga natin. Pinakamalaki na yan, ganyan. Pero may edad na. Pero yan, sa edad niya na yan, wala pang tahid. Ito, wala pang tahid. Pero mataas na siya, malaki. Ito naman yung gagawin nating ito yung feeder. Ayan. Tsaka ayun. Ito kasing sapal, hindi nila tinitira yan hanggat walang halong mais. Yan. Yung mga bibe, ayan o. Papunta na rito. Mga inahin natin mga kabrada yan. Ito yung mga gagawin natin inahin yan. So kaya ngayon mga kabrad, ganun ang gagawin natin. Siguro itong bagong taon na to, ang gagawin natin mga kabrad, yung mga malalaki natin sa halip na ibenta natin ng buhay, tayo na yung mag-dress. Yan. At sigurado namang masarap yung karne ng ating mga alaga na to. Ano kamukha niya na yung lalaki. Ito yung ating breeder yan. Ito. Sinasanay na sila talaga ng tinatawag ng ganyan. Kaya pagka dumarating tayo dito,
Ayan. Nakasalubong na yung mga pabo natin. Oh. Narinig na nila kasi tawag natin. Eh. Ito yung 5 nating mga pabo na puro babae. Buti na lang. Ang kailangan na lang natin dito, meron tayong panibagong katsaw na lalaki. Kasi may edad na yung ating katsaw na yan. Yan yung tatay nila. Yan yung pinaka tatay ng 5 na to. So ayan, okay na rin yan. Kahit paano, pati pabo mapaparami na natin paglipat natin doon sa kabila. Doon natin sila i-change ng page. Kasi nga, hindi nila talaga kinakain yung purong sapal ng taho. Andito pa yung iba, hindi pa sila pumupunta doon. Ito pa. So, ayan. Ganito na karami ngayon ang ating mga bentahin, mga kabrad. Tapos yung mga ibang mga sisiw natin, ibubrooder natin yan para tama na yan. Kasi mamaya pakakainin pa ni Joel yan. So ayan yung mga kabrad yung ating mga alagang manok na sa ngayon, yung update natin. Marami na rin tayong ditong bentahin. So yung kamukha niya, lalaki niyan. Lalaki yung ano natin. Pati yung mga bibi natin ayun. Mga 1 buwan o 2 buwan na lang mga kabrad, bentahin na naman yan. Pero doon sa bundok, magtitira lang tayo ng ilang inahing bibi tsaka 1 barako siguro para yun na para kami natin. Ibang mga manok na yan andito. Pero mga kabrad, yan kamukha nito pagka yung mga sisiw natin na yan, nangitlog na yan at bisana. At yung napalaki na rin natin, mas marami. Siguro by next year, mas marami yung ating mga alagang manok. At saka mas malalaki. Mas malalaki na mga kabrad. Yan mga kabrad, yun yung update natin doon sa ating mga alagang manok. Pero by next year, sigurado marami na tayong lalo na mga alagang manok nun dahil doon sa paglilipatan natin, bukod sa maganda yung lugar, maraming damo at marami na rin tayong pananim na Madre de Agua doon. Kaya yun, mas marami silang makakain. Kasi dito, kung kumpara dito sa lugar natin, dito sa inuupahan natin, puro putik, tsaka silong. Hindi kamukha nung doon sa open air. Tapos, pwede mo silang lagyan lang ng net. Meron lang silang sisilungan, itlugan. Tapos yung net, lalawakan mo lang. Parang naka-pre-range na rin sila nun. Dito, naka-pre-range tayo. Kaya lang, yung mga sisiw, hindi natin sila pwedeng pabayaan dito sa yung pag-alagala. Pag maliliit pa lang, pagka mga day old, delikado. Yun yung mga 1 month na sisiw, tinitira pa ng pusa at saka ng aso. Kaya yung iba naman dito, yung aso ni Joel, itinali na rin niya dahil yun naman ang tinitira naman ng itlog. Pero ngayon, by December, katapusan, siguro baka maglilipat na kami doon ng ibang gamit. Siguro may iwan na lang muna rito dahil siyempre kulang din tayo sa panglipat. May iwan lang muna rito yung ating alaga mga inahing baboy na puti. Pero doon, yung mga manok, yung native natin, ililipat na rin natin doon. Update ko kayo pagka tayo ililipat na doon sa bukid. Doon sa ating bagong tahanan ng ating mga alaga. Kaya muli mga kabrad, maraming salamat sa inyo, sa ating mga subscriber na patuloy na
sumusubaybay sa ating videos. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. At muli, God bless po sa ating lahat.